Malabo nang umusad sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, 2 linggo na lamang ay mag-a-adjourn na ang Kongreso at ang balik ay sa susunod na taon na. Duda naman ng senador na maaari silang magkasa ng isang special session para makapagsagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Batay kasi sa konstitusyon, ang Pangulo ang nagpapatawag ng special session ng Kongreso. Ilang time? Ilang time? Hindi na. So bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. The Senate special President session? has instructed us not to talk. The previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, hihintay na lamang nila sa Senado kung anong kahihinatnan ng impeachment nito sa Kamara. Ngunit kung may solusyon pa kanya para mahintong ingay sa politika, ay sana magawa pa ito lalo't hindi nakatutulong sa bansa ang political instability. Hindi naman sigurado si Ejercito kung may sapat pang oras ang Kongreso ukol sa nilulutong impeachment, lalo na't magkakaroon ng mga mambabatas na Christmas break at sa susunod na taon na ang kanilang sesyon. Sabi nila, si Marcos, ano na yan, mahina na yan, mga ganyan-ganyan. Kaya natatakot sila na baka kung may mangyari, si Vice President Sara Duterte daw ang papalit. Kaya meron daw iilan dyan, yung nakakaalam ng tunay na estado ng kalagayan, yung health ni Marcos, yun ang nagmamadali na ma-impeach si BP Sara Duterte. Yun ang bulong-bulungan na naririnig ko. Again, hindi naman po ako naniniwala sa basta-bastang bulungan. Pero may punto ho yung bulungan na yun. Bakit kanyo? One, sino ho bang makakaalam kung anong health status ni Marcos? Siyempre yung mga close sa kanya. Diba ho? Kamag-anak, diba? Yan, mga close sa kanya. Pangalawa, halatang alam naman natin sa Quadcom, sa hearing ng good governance, ay talagang dinidiktik at minamadali yung impeachment o yung mga makakuha ng magkaroon nga ng dinatawag na fishing hearing na inahanapan talaga ng butas si BP Sara Duterte na ma-impeach. So ibig sabihin talagang minamadali nila. Kaya tuloy mapapaisip ka talaga, bakit ba nila gustong i-impeach si BP Sara Duterte? Nananahimik yung ali. Kasi nga, baka nga, yung totoo yung sinasabi ng iba. Pero again, hindi po ako naniniwala basta-basta sa chismis. Pero isang bagay, ang sigurado tayo ngayon. Hindi magfa-file ng impeachment yan unless po merong basbas ni Romualdez. At the least, yung kay Marcos, medyo ganun pa tayo dyan eh. Hindi natin alam kung talaga. Pero posible kaya, isipin nyo lang ito sinasabi ko, maging bukas ho tayo. Posible kaya na kaya po sinusubukang impeach yan o pinapayagan yung impeachment ay dahil hindi na sumusunod si Romualdez kay Marcos? Dahil talagang atat na siya maging prime minister o di kaya susunod na mataas. Kasi nga, di ba, kitang-kita naman po natin. Kahit anong gawin mo, kahit anong pamumudmud ng AKAP, AYEK o kung ano mang ayuda ang pinamumudmud, pag tiningnan mo ang survey o ratings, talagang kulelat si Romualdez. Ibig sabihin nun, mga kababayan, walang nangyayari ang trust ratings ni Romualdez. So, ito kaya ay desperate move to malign the president o desperate move na hindi sumunod o i-disrespect si Marcos? Ano sa tingin ninyo? O baka naman pautot lang ni Marcos yung wag i-impeach yan si BP Sara Duterte. Pero talagang gusto niya ma-impeach. Kasi I'm leaning more on dun sa greediness
ni Romualdez. Kasi again, paulit-ulit ko sinasabi, based on character, based on how I know si Marcos, based nung mga encounter kong ilang beses namin na nakausap noon, before pa si Marcos, wala sa personality niya ang maging confrontational. Dahil nga po sa sinasabi ni Pangulong Duterte na weak si Marcos, hindi ho siya yung tipo ng kumukumpronta ng tapatan. Hindi ho. Wala ho sa karakter ni Marcos yun. Sa tingin ko it's not that I'm kasi parang parang saliwa yung he is weak and now he is the mastermind behind the impeachment. Ako hindi talaga eh. Based sa mga taong nakakausap ko na malapit din sa kanya, yun din na sinasabi. Wala sa karakter niya yung ganun. Yung maging strong leader, kumalaban, kumumpronta, wala. Wala talaga. Eh bakit mas leaning ako doon kay Romualdez? Kasi ang tindi ng greed ni Romualdez sa power. Alam naman po natin yan eh. Kitang-kita natin yan doon sa galaw ng mga kongresista. Ang lalakas ng loob ng mga kongresista na ito, tandaan ninyo ha, babaliktad ang mundo. Darating ang panahon, magiging presidente si VP Sara Duterte. Pero bakit ang lakas ng loob ng mga congressman na banatan si VP Sara Duterte? Alam nyo kung bakit? Hindi lalakas ang loob niyan kung walang nagpapalakas ng loob niyan. Kung walang utos yan, hindi yan magsasalita. Kasi ikaw, congressman ka. Hindi ka naman siguro bulag. Nakikita mo ang susunod na Pangulo ay si VP Sara Duterte. Sa katunayan, mamaya pag-uusapan din natin yan. Yung ang presidente ay dapat na kay VP Sara Duterte. Alam mo yan ng mga politiko, mga kababayan. Lalong-lalo na ng mga congressman. Alam nilang malakas si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Eh mga putang inasipsip yan dati kay Duterte. Yang lahat ng mga congressman na yan, sip-sip lahat yan kay Duterte noon. Bakit alam nilang malakas ang Duterte? Eh bakit tila lumakas ang loob nila ngayon kontrahin si Duterte? Kasi nga, merong naguutos, merong basbas ng kanilang amo. Kasi kung wala, imposible nilang kontrahin ng mga Duterte. Imposible ho. Dahil alam nilang malakas yun. At maaari nilang ikatalo yun. Di ba ho? Kaya sa tingin ko, this is more on the greed of Romualdez. More than anything else, yung kanyang insecurity kay VP Sara Duterte dahil kahit anong gawin niyang pamimigay ng ayuda, walang nangyayari sa kanyang survey, ratings niya hindi umaangat, pababa pa ng pababa. Kahit anong paninira niya sa mga Duterte, nananatili pa rin very good ang ratings ng mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Eh alam mo, kung ako yun, alam mo yung mantakin mo, ubusin ko na pera ng lahat, pamumudmud sa tao, and yet, walang natutuwa sa akin. Sakit sa feelings nun, masakit yun ha. Hindi totoo. Di ba? Baka nga, eto ha, baka lang naman. Baka nga, ang nasa isip na lang yan eh, sige, kahit di na ako manalo, basta ma-impeach lang kita. Alam mo yun, dahil sa sobrang insecurity mo, may mga ganun eh. Hindi ko sinasabing pero alam mo yun yung mga kaaway nyo na, ganun, babagsak ako. Hihilain na kita, kasama ka. Sisiguraduhin kong kasama ka. O yung sa mga kumpanya, di ba, pagka merong mga insecure na co-employer, employee mo, di ba? Ganun, machuchugi ako. Dadamay na kita. Hahatakin kitang pababa. Sisiguraduhin ko machuchugi ka rin. Tama, mali. Di ba? May mga ganun tao eh. And sa tingin ko,
Yan ang nangyayari ngayon kay Romualdez. Dahil sa sobrang insecure niya kay BP Sara Duterte, gagawin niya na ang lahat. Kahit mali-mali na ang diskarte, gagawin niya ang lahat. Masipa lang si BP Sara Duterte. Whether manalo siya o hindi, ang importante sa kanya makaganti siya kay BP Sara Duterte. Dahil tinawag siyang tambaluslos. Di ba? Yun ang totoo eh. Di ba? Gago! Ah, ganun ha. O sige, ayariin ka ng mga kawal ko. O ito, bawat ano. O, pak. Ano yun? Basbas yun, binabasbasan. Kayo naman. Sama ng isip nyo, hindi naman pera ibig sabihin yun. Basbas yan. O ikaw, ikaw bahala dyan. O, ito. O, kung committee. O, ha? Kung Google. O. Kung regards. Oh, at ikaw naman kay Atras Abante, ito. Yeah? Ano sa tingin ninyo? Hindi, tingnan ninyo. Kasi ito may papakita ako sa inyo Dito makikita mo, grabe ang tapang ang lakas ng loob nito pero medyo sabit-sabit din itong alin na to. Ito panoorin nyo to. Other than being President of the Republic of the Philippines. So, Sandali, walang audio. would you like Ayan. to comment on that? Wait, chotomate. Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Ala. Dapat tumakbo Wait. siya. Sorry. Kasi, di ba, I mean, Ayan, nagkomento siya tinanong kasi siya tungkol doon sa ano masasabi niya sa sinabi ni BP Sara Duterte na kanya na daw yung presidency. Pero hindi siya tumakbo. Ito tingnan niyo yung logic ng babaeng to. Etong babaeng to wala talaga sa hulog eh. Alam mo talagang sablay eh. Sablay talaga mag-isip. Alam mo, minsan talaga mapapaisip ka, minsan kailangan nasa kusina na lang kayong mga ano. Hindi, minsan lang. Hindi naman lahat. May mga matatalino na mga babae. Pero yung mga ganitong logic, dapat sa inyo ilaw na ng tahanan. Yun lang. Other than being President of the Republic of the Philippines. So, kindly, would you like to comment on that one? then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Ete. Alam mo kung bakit, ha? Kasi hindi siya ganid sa pagkain. Pagkain tuloy. Sorry naman. Medyo kasi parang busog eh. Anak ng tutsang kalabaw. Sorry naman! Hindi. Hindi po kasi siya ganid sa kapangyarihan. Alam mo, kung ganid siya sa kapangyarihan, buong survey, siya ang number 1. Malayo-layo pa si Marcos. Kahit nga yung kapatid ni Marcos, inamin na kailangan nila ng tulong. Or else talo si Marcos. Yun ang sinabi ng kapatid niya, Kasi panalo na daw si Duterte noon. Kapatid niya nagsabi noon, mas magaling ka pa. Hindi mo Neneng. Ining, bata ka pa, Ining. Marami ka pang Hindi, marami na palang nakain. Sorry naman. Hindi kasi sasabihin ko sana marami pa siyang kakainin. Tila marami nang nakain. Sorry naman. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president. What is that statement for? Para saan daw yung statement? Oh my golly. Kung ganito ang mga congressman natin, ewan ko sa inyo. Kasalanan niyo, binoto niyo yung mga ganyan What is that statement for? Alam mo kung bakit? Sinagot lamang niya yung sinabi ni si Kongkon. Ano mo pangalan nung ano na yun? Si Kongkon. Sinagot lang niya. Sandali, asan na ba? Sumabit tong earphone ko Sinagot lang po niya yung sinabi nung Kongkon na yun. Na na nangangarap daw siya maging presidente. Alinaw na sinabi niya, hindi ako nangangarap maging presidente. Kasi akin na yan, tinanggihan ko na lang yan. Ako na dapat ang panalo dyan, number 1 ako sa lahat ng survey. Akin na dapat yan, and yet tinanggihan ko. Yun ang context nun, sagot ka na sagot nang wala kang alam. Ang bira ka, sakit ka sa bangs. Tumahimik ka na lang kung wala kang alam. Run for president, but she didn't. Tumahimik ka, alam mo kung bakit? Panoorin mo ito
Panoorin mo ito para malaman mo. Oh, ayan. Tinabla ng isang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa kanya na ang pagkapangulo noong 2022. Sabi ng mambabatas, bakit hindi ka tumakbong presidente noon? Nagbabalik si Marian Enriquez. Kung tutuusin, si Vice President Sara Duterte na raw dapat ang Pangulo noong 2022. Sinabi niya mismo yan. The presidency of 2022 was mine already. Sagot naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. pero bakit nga ba nasabi ni VP Sara na solid na sa kanya ang suporta noong 2022 kung tumakbo siyang Pangulo? Nag-ugat yan sa pahayag noong... Ayan, te! Nag-ugat yan sa pahayag ni Kong Hunghang. Ay, Hunghang. Ano ba pangalan nito? Lagi ako nawawala eh. Hunghang. Ano ba pangalan? Oh, sinagot lang niya yan. Hindi lang niya basta sinabi yun. Si ate hindi nakikinig eh. Hirap sa'yo, te. Babad ka sa Netflix eh. Tsaka chichirya eh. Kaya hindi mo alam yung nangyayari. Te, sumagot lang siya sa sinabi nito. ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun. Kong Hun pala, Kong Hun. Nagsimula ang gulo ng I stand corrected. Nangarap daw si VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang bise. Banat dyan ni VP Sara? Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Yan naman talaga ang totoo. Nagko-coordinate. Alam mo ito ayos ng sagot ni BP Sara Duterte. 'Di ba? Yung confidential funds. O, sabi niya tinanggal. Anong sagot niya? Kung ayaw nyo, bahala na po kayo. I trust the budget of the OBP dito sa House. O, pero anong ginawa ninyo? Dinikdik nyo ng dinikdik yung mga personnel ng OBP. Doon po nagalit si BP Sara Duterte. Hindi po kung saan-saan. At the same time, yun ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo ngayon dahil sa pambabastos ng Kamara sa mga tao. Hindi binibigyan ng due process ito mga tao, basta-basta na lang kinukulong. Diyan nagalit si BP Sara Duterte. Tapos humirit ngayon si Congressman na Ngiwe. Sabi niya, nagkagulo daw ito dahil sa nangangarap si BP Sara Duterte na maging presidente. Sumagot ngayon si Vice President Duterte. Sinabi niya, kung gusto ko maging presidente, di sana noon pa. Noon pa. Ang ratings ko ang taas-taas. Ang survey ko ako nangunguna. Ang layo ni Marcos. Sana ako na ang tumakbong presidente. Tandaan mo, administrasyon ang tatay ko noon. Presidente ang tatay ko noon. Mantakin mo, incumbent ang dating mo noon. Bakit incumbent? Kasi Duterte yung nakaupo eh. Makinarya na sa Duterte. Siguradong sure win ito. Ang taas pa ng rating ni Pangulong Duterte. Bit-bit ngayon yan ni BP Sara Duterte. So yun ang dahilan kung bakit niya sinabi yan, ating chichirya. Ano yung pangalan nun si ate? Yun ang dahilan. Ikaw, hihirit-hirit ka ngayon. Bakit niya pa sinabi yun? Ano ba sinabi? Kaya manood ka kasi ng news. Di ka nanonood ng news eh. Matatanda ang isinugod sa ospital ang ilang opisyal ng Office of the Vice President nang sumama ang kanilang pakiramdam sa gitna ng pagdinig ng Kamara tungkol sa paggastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara. Giit ng mga mambabatas, hindi lalala ang sitwasyon kung sinagot na lang ng OVP ang mga tanong. You know, if there's smoke, there's fire. Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP. Sinagot pa ulit-ulit. Sinagot ng mga assistant. Ma'am, hindi po namin alam. Ang nag-utos po si BP Sara Duterte. Kasi ang problema sa inyo,
gusto nyong marinig yung sagot na gusto ninyo. Kahit hindi totoo. Sinagot na paulit-ulit na. Pinanood ko yan eh. Ano sagot nila? Ma'am, hindi po kasi ako. Ang ano niyan, sumang-ayon lang, ano lang po ko. Binigay ko lang yung budget kasi yun ang utos sa amin ni VP Sara Duterte na boss namin. Paulit-ulit nila sinasabi yun. In front of VP Sara Duterte. If that is not true, malamang sa malamang sumagot si VP Sara Duterte. Sasabihin niya, ay sinungaling tong staff ko. Hindi totoo yan, wala akong sinasabi. Pero in front of VP Sara Duterte, etong mga tauhan niya sinasabi, ma'am, inutos lamang po sa amin ito ni VP Sara. Since siya ang boss namin, kailangan namin sundin. Ano ginawa ninyo? Kinontempt nyo. You could have asked VP right then and then. Sabi nyo, Madam VP Sara Duterte, totoo ba na inutos nyo dito na ibigay yung pera doon kay Kernel ganyan-ganyan? A simple question, hindi nyo tinanong. Bakit? Ayaw ninyong pagsalitain si VP Sara Duterte.